Ang parusa po, iniaatang para magkaroon ng hustisya so that justice may prevail. Ang batas ng Diyos, pag nagkasala ka, mamamatay ka. Yan po ang katutubong nasa aklat ng Diyos. 18 ng Ezekiel, versikulo 20. Ang kaluluwa na nagkakasala mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama, o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matuwid ay sasa kanya, at ang kasamaan ng masama ay sasa kanya. Yung nagkakasala, yun ang papatayin. Yun ang hustisya ng Diyos. Halimbawa, ang isang lalaki, kinuha yung mag-ina, inasawa pareho. Apatayin yon, susunugin yon. Yun ang hustisya ng Diyos. 20:14 ng Levitico. At kung ang isang lalaki ay mag-asawa sa isang babae at sa kanyang ina ay kasamaan, susunugin sa apoy kapwa siya at sila, upang huwag magkaroon ng kasamaan sa inyo. Sobrang walang hiya itong lalaking ito. Ang kinuhang mag-asawa ay mag-ina. Sobra rin namang walang hiya yung mag-ina. Pero mong pinagsosyuhan ng isang lalaki, ang tindi ng halay ng mag-ina na yun. Sabi ng Diyos, susunugin sila sa apoy. Ngayon, deya ng hustisya, ang nagkasala dapat siyang mamatay. Bigay ng kapatawaran ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak, na yung kasalanan ng tao pwedeng tubusin ni Kristo kung magbabagong buhay ka, maniniwala ka kay Kristo, at susunod ka na sa hinaharap ng buhay mo. Yung nagawa mong kasalanan, kakalimutan ng Diyos yun. Dahil ibinigay niya ang kanyang anak na si Kristo para tubusin ang ating kasalanan. Kalagan tayo sa pagkakatali sa batas na magpaparusa sa atin. Pakinggan niyo ang Apokalipsis 1, versikulo 5. At mula kay Hesukristo na siyang saksing tapat, na panganay sa mga patay, at pangulo ng mga hari sa lupa, doon sa umibig sa atin, at sa nagkalag sa atin sa ating mga kasalanan, sa pamamagitan ng kanyang dugo. Pamamagitan ng dugo niyang natigis sa krus, nagsakripisyo siya. Yung ating kasalanan, inari niyang kanya. Pumayag siyang mapatay, wala naman siyang kasalanan. Yun po ang redeeming power of the Lord Jesus Christ. Kaya pwede siyang maging redeemer. Kahit nagkasala ka, papakiusap ka niya sa Ama, huwag ka niya ng parusahan. Bakit? Ako na po ang nagdusa para sa kanya. Kasi sumampalataya siya sa akin, kaya patawarin mo na, Ama, ang kanyang kasalanan. Ang tawag diyan sa unang Juan, Kapitulo 2, ganito ang ating mababasa sa 1. Mumuntikong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Hesukristo ang matuwid. At siya ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan, at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. Merong redeeming power si Kristo. Tinatawag siya sa Biblia, abogado, advocate for our sins. Ang ginagamit na orihinal na salita, pampalubag loob sa ating mga kasalanan, ay ang salitang Grego na ilagay natin sa Ingles, hilasmos, expiator, propitiation, atonement, tagabura, tagapawi ng ating kasalanan. He can do expiation for our sins. Ililibre niya tayo sa ating kasalanan. Hindi ka na ngayon paparusahan. Ang hinihingi lang niya, sumampalataya ka sa Kanya, tapos sumunod ka na sa Kanya. Huwag mo nang gagawin uli yung kasalanan mo at gagawa ka na ng mabuti.